Hi mga besh! Welcome to my channel. So, right now, wala lang, gusto ko lang makisawsaw doon sa usapang Nepo babies, contractor, and DPWH kasi it's been a while na naririnig ko siya and I haven't given any reactions to it. Before kasi nagre-reaction video ako, so I think it's about time for me to do it again. Anyways, my reaction to this is, okay yung ginawa ng government. In-expose nila yung mga pangalan, yung mga involved na contractors that has this issues in terms of plundering or plunders. Yung sa flood control, yan yung mga contractors na yun and all. So that they can answer a lot of questions, lalo na pagdating sa mga taxpayers na kung saan napupunta yung tax natin, bakit ganito yung nangyayari sa Pilipinas, bakit ang dami pa ring baha, in spite of all the projects that was given to a lot of people. So, maraming nasasagot. The only problem is, up until now, these people or these contractors are not saying names kung sino yung nasa likod nila. Kasi honestly, kung titinan mo yung lathering ng situation, ang pinakamababang posisyon or pwesto is yung contractor. Kasi sila, nagbibid lang sila, binibigyan lang sila ng projects. Ngayon, kapag nabigyan sila ng projects, okay, at nagawa nila yung trabaho, kunyari, sabihin na natin projects, just give you a brief example how corruption works. So, may magbibid para magbigay kunyari ng supply ng tissue sa maraming, sabihin natin sa mga kasundaluhan natin before. So, may magbibid, kami po yung magpo-provide at magbibigay ng tissue sa buong kasundaluhan natin. So, ito po yung presyo namin. Okay. So, yung presyo na yun, ibibid yun. Kapag nabid yun, ang mangyayari doon is magbibigay sila kasi ng presyo kung paano, kung magkano yung materials, anong bibilhin and all. Pero pag binayaran sila, dahil binigay sa kanila yung project, may commission yung nagbigay ng project na yun sa kanila. So, sasabihin, o kunyari, worth 2 million na tissue. So, nabili lang nila yon kunyari, nabili nila yon ng worth 1 million. Okay? Tapos, kikitain nila is 500,000 and then si nangungumisyon will get 500,000. Why? Kasi ginigay ko sa iyo yung project. So that means may pera ko sa iyo dahil komisyon ko yan. So that's how it works. So that means yung mga tiga DPWH na yan and yung mga contractor na yan, merong malaking isda sa likod. And that's one thing that those contractor needs to say. Kailangan na natin matapos ang korupsyon. Paano matatapos yan? Kailangan na nilang magsalita. Pero, takot yan. Takot magsalita yan. Bakit? They know na malaking tao ang tatapakan nila if they say anything against those people. Bakit? Nakaupo yan sa gobyerno eh. Nakaupo yan, sabihin, hinalal natin yung tao yun. I don't know whoever he is or whoever she is, pero one thing is for sure. Kaya sila takot kasi nakaupo yung taong yun. And this time, another question that I have would be, after nilang i-hold lahat ng properties and all ng mga contractors na yun, okay, saan mapupunta yung pera? We're talking about billions here, guys. Billions of money. So, ibig sabihin, kapag nakumpiska na nila yung pera, wala namang magsasabi kung na-audit yun or hindi, diba? So, the second question is, how we will know na ibabalik sa kamay ng bayan yung pera? That was just for me. Anyway, thanks!